Pag-uusapan natin ngayon ang 10 pinakamalas na senador ngayong 2026. Hindi ito tungkol sa pagiging malas sa sugal, ha? Ang pinagbatayan natin dito kung gaano kabigat ang mga kasong kinakaharap nila, mula sa posibilidad na makulong hanggang sa mga kontrobersiyang pinapalibot sa kanila. Paalala lang, lahat ng taong babanggitin natin ay may karapatan sa due process. Hindi pa sila nahahatulan. Gagawin lang natin tong masaya pero batay pa rin sa facts and sources. Kaya idiretso na natin sa kulungan! Sa listahan. Mr. D. At number 10, ang bagong halal na senador na si Erwin Tulfo. Hindi ito tungkol sa kanyang pagiging broadcaster, kundi sa legal na hamon sa kanyang pagkasenador. Noong July 15, 2025, isang quo warranto petition ang inihain sa Senate Electoral Tribunal or SET. Ito'y laban kay Tulfo dahil sa di umano'y problema sa kanyang citizenship. Ayon sa SET Deputy Secretary Eleanor Francisco Anunciacion, ang petisyong ito ay naglalayong alamin kung siya ay kwalipikado ang maging senador dito. Si disbarred lawyer Berteni Causing ang naghain ng kaso at binanggit din niya ang mga issue gaya ng moral turpitude at maging ang libel conviction ni Tulfo sa nakaraan. Paliwanag ng SET na sa kanila ang kasong ito at sinunod nila ang mga procedure. Sabi ni Tulfo, handa siyang harapin ang mga kaso bagamat hindi pa siya nasasampahan ng kriminal na kaso. Ang posibilidad na mawala ang kanyang posisyon dahil sa citizenship case ang dahilan kung bakit malas siya sa listahang ito. Nailigtas yung puri ko. Salamat, ha? At number 9, ang You Can't See Me ng Pinas, si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kilala siya bilang arkitekto ng Oplan Tokhang sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Sinasabing may banta ng pag-aresto mula sa International Criminal Court or ICC dahil sa mga umano'y extrajudicial killings. Noong Nobyembre 2025, sinabi ng ombudsman na meron ng warrant ang ICC laban kay De La Rosa, pero agad itong pinabulaanan ng ICC. Ayon kay ICC spokesperson Fadi El Abdallah, walang kumpirmasyon na may warrant laban kay De La Rosa at tanging ang mga kaso kay dating Pangulong Duterte ang bukas sa ICC. Sa kabila nito, nagpasa si De La Rosa ng manifestation sa Korte Suprema para pigilan ang posibleng pag-aresto. Ngunit sinabi ng Solicitor General na speculative at walang batayan ang kanyang takot. Wala pang official government declaration na may warrant. Malas man o hindi, may nakaambang peligro sa kanya. Kaya pasok na pasok siya sa ating listahan. Hoy, Senator Bato, magtrabaho ka naman! Huwag po, huwag. Maawa naman kayo sa kanila. Opo, opo. At number 8, Ralph Recto. Sinama na natin siya sa listahan dahil dati naman siyang senador. Siya ngayon ay Executive Secretary. Noong December 2025, Save the Philippines Coalition ang naghain ng reklamo sa ombudsman laban sa kanya at dating PhilHealth President na si Emmanuel Ledesma. Inakusahan nila si Recto ng plunder, graft at technical malversation. Ito'y dahil sa paglipat ng 60 billion na excess funds ng PhilHealth sa National Treasury. Ayon sa reklamo, ang paglilipat na ito ay taliwas sa Universal Healthcare Act at sa National Health Insurance Act na nagsasabing dapat gamitin ang sobra para sa benepisyo ng mga miyembro at hindi ibalik sa National Treasury. Ay nako! Idinagdag pa ng complainants na nilagdaan ni Recto bilang Finance Secretary ang DOF Circular 003
of 2024 na nag-uutos na isam ang 89 billion ng PhilHealth sa ibang pondo ng GOCCs para ilipat sa National Treasury. Kung mapapatunayan, ang kasong plunder ay may parusang reclusion perpetua. Kaya, masasabi nating malas ka dating Senador Recto. Number 7. Ramon Bong Revilla Jr. Dati ring senador. Kilala siya sa pork barrel scam noong unang bahagi ng 2010. Ngunit ngayon nasa gitna na naman siya ng kontrobersya. Ayon sa Independent Commission for Infrastructure or ICI, inirekomenda nilang sampahan siya ng mga kasong malversation, plunder at iba pang irregularidad dahil sa mga budget insertions at kickbacks sa mga proyekto ng flood control. Sinabi ng ombudsman na nasa advanced stage ng kaso at maaaring magsumite ng kaso sa Sandigan Bayan bago pa nung Pasko ng 2025, pero ngayon wala pa eh. Ayon sa kanyang mga abogado, puro kasinungalingan lang daw ang mga paratang. Maaaring hindi na siya senador ngayon. Natalo siya noong 2025 elections, ngunit napakalaki pa rin ang posibilidad na siya ay mahatulan at makulong. Kaya malas-malas mo. At number 6, Senator Nancy Binay. Dati na namang senador. Nabulaga siya sa mga alegasyong may kinalaman siya sa ghost flood control projects. Ayon sa testimony ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa Senate Blue Ribbon Committee, ang associate umano ni Binay na si Carlene Villa ay humingi ng 15% kickback or 37.5 million mula sa 250 milyong halaga ng proyekto at ibinigay umano ang pera nito kay Binay sa Quezon City. Kinumpirma ng ombudsman na kasalukuyan silang nag-iipon ng ebidensya laban kay Binay. Subalit pinag-iingat sila at ayaw magmadali. Mariing tinanggi naman ni Binay ang lahat ng akusasyon. Sinabing wala siyang staff na humawak ng flood projects. Pero dahil sa bigat ng paratang at posibilidad na haharap siya sa ombudsman at Sandigan Bayan, hay, malas din ang dating senadora. At number 5, Senator Grace Poe. Dati na namang senador. Dating chairperson ng Senate Finance Committee. Nasangkot din siya sa flood control scandal. Ayon sa ex-DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, may natanggap daw siyang 20% kickback mula sa mga flood control projects dahil sa kanyang impluwensya sa budget. Inulat din ng Rappler at ICI na isang Mrs. Patron umano ang kinuhang kolektor para kay Poe. Bagamat pinabulaanan ni Poe ang mga alegasyon, iginiit na ang kanyang oversight work ay para sa transparency. Inirekomenda ng ICI na magsampa ng kaso ng plunder at bribery laban sa kanya. Inaasahan ang pagdinig sa ombudsman kung mapapatunayang malaking krimen ito. Ayayay! Malas si Poe dahil mula pa sa pagiging top-notcher noong 2013, ngayon ay posibleng humarap siya sa Sandigan Bayan. Oh my God! At number 4, Senator Francis Cheese Escudero. Sa Blue Ribbon hearing noong November 14, 2025, binunyag ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo na may money trail na nag-ugnay kay Escudero sa flood control projects na nagkakahalaga ng 800 million sa General Appropriations Act of 2025. Ayon kay Bernardo, nagdala siya ng 160 million sa pamamagitan ng negosyanteng si Maynard Ngu na tinawag niyang bagman ni Escudero. Ayon pa sa ulat, 30 milyong donasyon mula kay ang napunta sa kampanya ni Escudero noong 2022. Tinawag ni Escudero ang mga alegasyon na isang well-orchestrated plan para sirain ng Senado at iginiit niya wala siyang kinalaman sa korupsyon. Ngunit
Kinumpirma ng ombudsman na nagtatayo sila ng kaso at maaaring magsampa ng reklamo ng plunder at bribery sa loob lamang ng ilang linggo. Kung tuluyang umusad ang kaso, maaaring umabot hanggang sandigan bayan at kulong ang parusa niya. Isang napakalaking kamalasan para sa dating Senate President. Number 3, Senator Mark Villar. Siya ay dating kalihim ng DPWH at kasalukuyang senador. Sa parehong hearing, sinabi ni ex-DPWH Yusek Roberto Bernardo na ang transaksyon nila kay Villar ay dinadaan sa pinsan ni Villar na si Carlo Aguilar, na kontraktor at nagsisilbing bagman. At ayon pa kay Bernardo, umaabot hanggang 50% ng kickback ang napupunta kay Villar sa ilang proyekto. Iniulat ng media na ang kumpanya ni Aguilar, ang I&E Construction, ay nakakuha ng 18.5 bilyong halaga ng proyekto sa panahon ni Villar bilang DPWH Secretary. Bagay na tinawag ni Ombudsman Remulla na prohibited interest. Tinawag ni Villar ang mga kaso na walang basehan at giniit na nag-implement siya ng reforma tulad ng geotagging at drone inspections. Ngunit dahil sa dami ng perang pinag-uusapan dito at sa posibleng plunder case na isasampa, swak na naman sa banga si Villar sa ating malas list. And at number 2, Senator Joel Villanueva. Ayon sa mga salaysay ng dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara at ng kanyang subordinate na si Bryce Hernandez sa Senate Blue Ribbon Committee, personal nilang iniabot ang 150 milyong komisyon sa mga staff ni Villanueva sa isang rest house sa Bukawi, Bulacan. Sinabi ni Hernandez na si Villanueva at si Jinggoy Estrada ay tumanggap ng hindi bababa sa 30% na kickback mula sa halos 1 bilyong halaga ng flood control projects. At dahil dito, nirekomenda ng ICI ang pagsasampa ng kasong plunder, bribery at graft laban sa kanya. Mariing tinanggi ng senador ang paratang at sinabi na matagal niyang tinututulan ang mga gantong proyekto. Gayunpaman, kung tutuloy ang kaso, haharap siya sa sandigan bayan at posibleng maharap sa pagkakakulong. So, dasal-dasal na, Mr. Joel. And at number 1, drum roll please, Senator Jinggoy Estrada! Congratulations! Ikaw ang pinakamalas ngayong 2026. Pero ayon lamang ito sa aming research, ha? Hindi na bago sa kanya mga kaso. Dati siyang nakulong dahil sa pork barrel scam. Ngayon, ayon sa Independent Commission for Infrastructure, nirekomenda ang pagsasampa ng plunder, bribery at paglabag ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban sa kanya dahil sa mga kickbacks mula sa flood control projects. Nilagay niya umano ang 355 million insertion sa 2024 budget para sa 7 proyekto sa Bulacan at kumulekta ng 25% kickback sa pamamagitan ng mga intermediary. Kinumpirma ng NBI ang pag-endorso ng mga complaint na ito. Nag-file si Estrada ng perjury case laban sa mga testigong si Bryce Hernandez at mariing tinanggi ang paratang. Pero dahil sa bigat ng mga kaso at sa kasaysayan ng pagkakakulong, masasabi nating siya talaga ang pinakamalas na senador ngayong 2026. Well, good luck to you guys! At yan ang ating countdown sa 10 pinakamalas na senador ngayong 2026. Tandaan, lahat sila ay may karapatang magpaliwanag at ang mga paratang ay kailangang patunayan sa korte. Pero bilang mamamayan, mahalaga ang malaman ng isyung ito para mapanagot ang mga opisyal na nagnanakaw at nagbibigay ng ghost projects, kaya maging mapanuri. Magbasa ng mga balita at huwag magbulag-bulagan.
Bato-bato sa langit, huwag magagalit. Kayo di fam, sino ba talagang pinakamalas na senador para sa inyo? Comment down below. At syempre huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang magkwento.